Para mailigtas ang kanyang anak na lalaki, ibinigay nga mahigpit na direktor sa simpleng manggagawa na si Maria ang isang magarang damit. At sa sandaling malapit nang gumuho ang mahalagang negosasyon, ang desperadong lalaki ay humingi ng tulong sa kanya. Ngunit nang hakbang ni Maria sa pintuan ng salaeng kumprensya, ang lahat ng naroon ay natigilan. Ang alaala ay madalas na bumabalik sa magaspang, bitak-bitak na makamay ng kanyang ina, na may banayat na amoy ngan sabon sa labada at sariwang lutong tinapay. Noong bata pa siya, sam nga masasayang araw na walang alalahanin, tila baang nga magaspang na palat na iyon ay nagtagong isang uringeng lakas ng isang mapakatiwalaang adulto na hindi niya naiintindihan. Ngayon, habang tinitingnan ang kanyang sariling mga daliri, namumula sa malamig na tubig, napagtanto niya na hindi iyon lakas kundi isang walang tigil, pagod na pakikipaglaban para mabuhay sa bawat bagong araw. Ang mopa ay dumadaos-dos ng banayad sa makinis na puting tiles ng malawak na lobby ng kumpanyang avant-garde retail, na nagbibigay ng magaan na ingay na siyas-siyas. Tulad ng dati, inililipat ni Karen ang mopa sa hugis bilang, tinutupi ang bawat dumi. Ang tubig sa plastik na timba ay lumaitim na, nagbibigay ng maasim at artipisyal na amoy ng limong panlaba. Ang malalim na katahimikan ng gabi ay bumabalot sa gusali, binabali lamang ang malayong ingay ng trapiko ng lungsot sa labas ng malalaking bintana. Hindi ba dapat pisilin mo ng maayos ang basahan? Mababasa mo ang sahig. Ang malakas at nakakainis na tinik mula sa itaas. Tumayo si Karen ng tuwid, itinaboy ang isang kulot na buhok mula sa kanyang noo. Si Marites, personal na sekretarya ng CEO, ay nakatayo sa tuktok ng marmol na hagdan. Nakasapatos siya ng mataas na takong na balat at nakasuot ng masikip na pencil skirt. Ang mabibigat na pabangong Pranses ay agad na kumalat sa hangin, ganap na tinabunan ang mahinang amoyng limon. Inis na binalian ni Marites ang pilak na takip ng kanyang flip phone at bumabangang ilang hakbang. Pasensya na po, Marites, sagot ni Karen ng kalmado, sumasakay sa hawak ng mopa. Pinapatuyo ko lang ang konti. Ikinunot ni Marites ang kanyang maliit na ilong ng may pakamuhi, sinulyapan ang katawan ng manggagawa. Lumipas ang tingin ni Marites sa simpleng asul na uniforme ni Karen at huminto sa makapal na gris na sweater na nakikita sa ilalim ng kwelyo. Ang makabilang siko ay nagpapakita ng malinaw na senyales ng maingat na pagtatahi. Pakinggan mo, Karen, taon na ngayon 2005, puno na ang mapalengkeng damit. Nakatiklop ang braso ni Marites sa kanyang dibdib. Nagpapatuktok ang kanyang pulseras ng banayat. Saan mo nakita iyang bihirang bagay? Sa baul ng iyong lola? Sa totoo lang, nakakakilig tingnan. Kahit na may reputasyon ang aming kumpanya, mayroon pa kaming nadayuhang katrabaho. Naramdaman ni Karen ang pamumulang nga kanyang pisngi, ngunit ang tinik ay nanatiling kalmado, walang anumang galit. Mainit ang damit na ito. Ginagawa nito ang trabaho nito. At marami pa akong dapat asikasuhin, paumanhin na ninyo. Mayroon namang lumang kasabihan, hindi lahat ng maningning ay ginto. Nagpaikot lang ng dramatiko ang mata ni Marites, nagpatunong ng dila, at walang sinabi pang iba, tumapak papalabas. Ang salamin na pinto ay marahang nagsara sa likod niya, pinipigilan ang malamig na hangin mula sa daan. Pagkatapos ang trabaho sa koridor, nagpalit si Karen ang damit sa maliit na loker na nakatago sa ilalim ng hagdan. Maingat niyang tiniklop ang kanyang work apron, isinuot ang lumang jacket, at lumabas sa gabi ng Maynila. Ang lamig ng Nobyembre ay agad na tumama sa kanyang pisngi. Inihipan ng hangin ang tuyong dahon sa aspalto, marahang nagaasag sa ilalim ng paanang na nagdadaan. Ang landas pawi ay sumusunod sa pangunahing avenida, puno ng liwanag mula sa mga karatula at tindahan. Mabilis na lumakad si Karen, isinukop ang mga malamig niyang kamay sa bulsang jacket. Malapit sa bagong neonlit na mall, hindi niya namamalayan na bumabagal siya, pagkatapos ay tumitigil ng tuluyan. Sa likod ng malaki, malinaw na bintana ng salamin, isang damit ay nakasuot sa isang eleganteng manekin. Gawa ito sa makapal na velvet na tela, may malalim na kulay esmeralda. Ang tela ay sumasalamin sa liwanag, nagliliwanag nga malambot at mainit na sinag. Ang estilo ay elegante ngunit napakapeminina. Ang mabalikat ay nakatakip, ang laylayan ay magaang na lumukso tulad ng naalon. Para kay Karen, ang damit ay hindi lamang isang bagay sa wardrobe, ito ay isang tiket sa ibang mundo, mas maliwanag at payapa, kung saan hindi na kailangang bilang ang sukli sa supermarket. Nakatayo siya ron. Naghihintay ng hininga, maingat na tinitingnan ang maliit na price tag sa salamin. Ang halaga sa maliit na piraso ng karton ay katumbas ng 4 na buwang paglilinis ng sahig ng walang pahinga.
Ngumiti ng mapait si Karen nang naisip niya ito, lumipat at lumayo, sinisikap na huwag nang tingnan ang makumikinang na display ulit. Ang pintuan ng kanilang lumang apartment ay bahagyang lumundo ng may pamilyar na ingay. Ang makitid na koridor ay may banayat na amoy ng pritong patatas at sariwang ginawang tisaa. Karen, ikaw ba yan? Ang isang malinaw na tinik mula sa loob ng silid. Si Dina, 15 taong gulang, ay nakaupo sa mesa ng kusina sa tracksuit at maluwag na t-shirt. Nakiukod sa nakabukas na geometry textbook. Sa ilalim ng maputlang gintong liwanag ng ilaw, mukhang bata ang kanyang mukha, bagaman ang mga labi ay nakapikit ng mahigpit. Ako si Dina. Inalis ni Karen ang kanyang jacket at pumunta sa lababo. Ang mainit na tubig mula sa gripo ay dumampi sa kanyang nga kamay, nagbibigay ngang maginhawang pakiramdam. Kumusta ang geometry mo? Mga anggulo at tatsulok? Ubos na ang utak ko, huminga ngang malalim ang kanyang kapatid, isinara ang libro ng may malakas na ingay. Sinabi ng guro, kung pumasa ka sa exam sa Biyernes, makakakuha ka ng C para sa buong semester. At tingnan mo na ito, ang manumero ay parang nagtatakbuhan sa harap ko. Lumapit si Karen at inilagay ang kamay sa likod ng upuan ng ate. Okay lang iyan, mahanap natin ang paraan. Kumain muna tayo ngang hapunan, at ipapakita mo sa akin kung paano talunin ang nga numerong iyan. Nasunog ba ang patatas? Halos perpekto na, ngumiti si Dina, tumalon mula sa mesa para kumuha ng lato. Nahuli ka ngayong gabi? Yung babaeng iyon, anong pangalan niya? Nagsinungaling na naman ba? Hindi, 2 beses lang akong nakwalis ng koridor. Tumingnan si Karen sa labas ngang bintana, kung saan ang gabi ay lalong lumalalim. Wala siyang balak na ikwento kay Dina ang mapait na salita ni Marites. Hindi kailangang malaman ni Dina kung paano ang tingin ng iba ay maaring makasakit. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ang CEO ng Avangard, si Robert Navarro, ay nagmamaneho ng kanyang itim na SUV ng dahan-dahan sa kasikipan ng trapiko. Ang na-wiper ngang windshield ay nagpapatuno ng panapanahon, iniwawalis ang manipis na ulan na nagsimulang bumagsak. Isang malambot na jazz ang tumutuktok sa radyo sa loob ng sasakyan, ngunit ang musika ay walang dulot na kaginhawahan. Mabilis na tumingin si Robert sa rearview mirror. Ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Ian, ay nakaupo at nakatali sa likurang upuan. Ang bata ay nakunot ang ilong ng nakakatuwa sa kanyang tulog. Yakap na yakap sa dibdib ang isang teddy bear na nawawalan ng isang butones sa pinagang matang lugar. Huminga ng malalim si Navarro, mahigpit na humawak sa manibela. 46 na taon na siya. Mayroon siyang matagumpay na negosyo, iginagalang ng katrabaho, at isang bank account na may matibay na balanse. Ngunit ang pagbabalik sa maluwag at walang laman na apartment na may malamig na dekorasyon tuwing gabi ay lalong nagiging hindi komportable. Maingat na inipara ni Robert ang kotse sa bakuran ng isang deluho na building, pinatay ang makina, at isang mabigat na katahimikan ang bumabalot sa loob ng sasakyan. Lumingon ang lalaki. Natutulog si Ian, ang ulo ay nakasuporta sa malambot na unan ng car seat. Ang bata ay nakasuot ng makapal na winter jacket at goro na hinila ng mababa. Maingat na binuksan ni Robert ang likurang pinto, hinahayaang pumasok ang malamig na hangin, marahang binuhat ang kanyang anak at dahan-dahang lumakat patungo sa maliwanag na pasukan. Ang maluwag na apartment sa ikawalong palapag ay nakayos ng kakit-akit na natatakot. Ang minimalis na disenyo, na dati ay pinili ng buong tigas ng dating asawa niya, ay parang background na ngayon para sa dula-dulaan tungkol sa buhay ng iba. Ang malamig na ningning ng metal na ibabaw, ang makinis na gilid ng salamin na mesa, ang madilim na balat ng sofa. Walang nakakalat na gamit, walang naiwan na laruan ng mabilis, o mainit na amoy ngang sariwang lutong pagkain. Ang tunok lamang ng haming ng refrigerator ang tumatawid sa ganap na walang laman na espasyo. Pagkatapos may lagay ang bata sa silid ng bata at natakpan ng makapal na kumot, pumasok si Robert sa opisina. Isang tanso na ilaw ang maputlang nakliliwanag sa maluwat na mesa ng kahoy na oak. Isang metal na ligtas ay nakataho sa sulok ng bookshelf. Sa loop nito, sa likod na ligtas na kombinasyon na lock, ay 3 hindi pa nabubuksang sobre. Mga sulat mula sa isang babae na nagpasya na ang kalayaan at komportableng buhay sa ibang bansa ay mas mahalaga kaysa sa mapayapang kaginhawahan ng pamilya. Biglaan siyang umalis, iniwan lamang ang mapait na kabiguan at isang maliit na anak na lalaki. Hindi kailanman binuksan ni Robert ang masulat na iyon. Ang simpleng pag-alala sa walang pakialam na tingin niya bago ang diborsyo ay sapat na para magpatuloy ang isang mapahintay na alon ng samang loop na mabibigat at mabigat sa kanyang puso. Natatakot siya ng higit sa anumang bagay na si Ian, na kulang sa pagmamahal ng ina, ay lalaki ng malamig tulad niya, matututo kung paano itago ang emosyon sa likod ng walang mapasok na balantong pagwawalang bahala.
Tahimik na inabot ng lalaki ang kanyang mukha, itinataboy ang malulungkot na pag-isip. Bukas ay isang mapahamong araw ngang trabaho. Paghahanda para sa pagbisitangin inspeksyon na komisyon at ang tradisyonal na pahugas ng taglagas na inaayos ni Robert para sa mga empleyado. Kailangan nating magtatag ng isang mekanismo ng pakikipag-ugnayan, madalas niyang ulitin sa makulong. Totoong naniniwala na ang pinagsamang pisikal na paggawa ay nagbubuklod sa mga tao ng mas mahusay kaysa sa anumang corporate dinner sa isang restaurant. Samantala, sa isang matandang apartment complex sa manggagawang distrito ngang lungsod, isang ganap na naibang buhay ang naganap ng masigla. Maingat na gumuhit ngang tuwit na malinya si Karen sa isang piraso eng papel eng kwaderno, ipinaliwanag ang mga katangian eng kanang tatsulok kay Dina. Tingnan mo ito. Simple lang. Gumuhit si Karen gampahalang na linya sa papel gamit ang lapis, na nagiwan gam malinaw na bakas ng graphite. Ang magilit ng kanang anggulo ay palaging mas maikli kaysa sa hipotenuse. Ito ay isang hindi nababago na panuntunan na kailangan mo lamang tanggapin at tandaan, tulad ng multiplication table. Tahimik na kinagat ni Dina ang dulong ng berdeng ballpen, ang mata ay hindi umalis sa drawing. Alam mo, Karen, minsan sa tingin ko mas naiintindihan mo ang matematika na ito kaysa sa aming guro. Mainit na ngumiti ang kanyang kapatid. Dapat ka na mag-aral sa kolehiyo, umupo sa isang departamento, hindi tumakbo ng papaligid na may mga timba sa sahig ng iba. Nagbuhos ng mainit na tsaa si Karen sa maputik na sira na tasaan ng porselana. Ang mainit na inumin ay nakakaginhawang umaabot sa kanyang mapalat, kung saan ang magaan na hangin ay gumaganap. Ang mabangong aromang ang tuyong oregano at mint ay kumalat sa buong kusina. Lahat ay may oras nito, mahal ko. Ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay makatapos ka ng mahusay, at ang welfare board ay walang anumang hindi kinakailangang tanong para sa atin. Darating sila sa Disyembre para suriin, tingnan ang iyong mga marka, ang malinis na tahanan, ang ref na puno ng pagkain, at hahayaan ka nilang mapayapa. Tungkol sa pag-aral sa kolehiyo, buong gabi akong nagbabasa ng nga textbook, dahan-dahang naghahanda. Lagi namang sinasabi ng aking lola, ang pasensya at sipak ay magtatagumpay sa kahirapan. Ang tinik ng 8 ay pantay at nakapapawing takot, ngunit sa kaibuturan, isang patuloy at mapanghimasok na pag-alala ay laging naroon. Ang takot na ang mamahigpit na opisyal ng gobyerno na may mga folder ng karton ay maaring mahanap ang isang puwang sa kanilang simpleng buhay. At dalhin si Dina sa isang estado na pasilidad ay naging sanhi upang tanggapin ni Karen ang anumang part-time na trabaho, kahit ang pinakamahirap. Handang-handa siyang maklinis niyang sahig araw at gabi, para lamang mapanatiling buo ang kanilang maliit at marupok na pamilya. Ang Biyernes na umaga ay abala. Ang opisina nga fangart ay maingay sa teknolohiya. Patuloy na nagtatawag ang nga desktop phone, at ang amoy ngang bagong gawang kape ay lumalawig sa hangin. Si Karen ay maingat na nagpupunas ng nga malawak na plastik na windowsill sa mahabang koridor nang lumabas ang mga empleyado, pinamumunuan ng CEO, mula sa kumperensya. Lumakat si Robert Navarro ng may kumpiyansa at determinasyon, nagbibigay na malinaw na mga tagubilin. Ang kanyang malalim, mapanganib na tinig ay tumatawid sa buong koridor. Marites, ihanda ang panghuling listahan para bukas. Pupunta tayo sa bagong bodega ngang oras ang alas 9 eng tama. Lahat ng kagamitan ay naihatid na. Nagtratrabaho tayo ng maayos at mahusay. Kailangan nating linisin ang lugar bago ang unang malakas na ulan. Si Marites, nakakagaling pa lamang na suot ang kanyang mataas na takong, kumontra ang kanyang pula na labing maingat na inayos. Robert, anong linis sa Nobyembre? Putik at basahan lang ang mahahanap doon. Kalahati ng aming accounting department ang lalabas sa lamig dahil dito. Baka maghire na lang tayo ng mga manggagawa. Hindi nakakasama ang pisikal na paggawa sa labas, nagalit ang direktor, ang tono ay hindi nagpapahintulot ng argumento. Ang attendance ay sa pilitan para sa lahat ng departamento. Ang kanyang mga mata ay napadako kay Karen, na nakatayo ng walang galaw sa tabi ng bintana, sinisikap na maging isa sa puting dingding at hindi mag-abala sa mas superior. Inibaba ang babae ang kanyang ulo ng nahihiyang, ipinagpatuloy ang pag-aalis ang tela sa windowsill ng maayos. Magandang umaga, sabi ni Robert. Ang tinig ay nagiging mas malambot nang hindi inaasahan, huminto ng tama sa harap ng babaeng naglilinis. Bakit ang pangalan mo ay wala sa listahan nga pupunta bukas? Natigilan si Karen sa pagkagulat, mahigpit na hinawakan ang dilaw na tela. Ngunit teknikal na empleyado ako, Robert. Ang aking trabaho dito ay panatilihing maayos ang lugar. Wala namang nagsabi sa akin tungkol sa bodega.
Ikaw ay isang opisyal na miyembro eming malaking koponan, sabi ni Navarro nang may kumpiyansa, direktang tumingin sa mainit na kayumangging nga mata niya. Bukas. Kailangan din namin ang iyong tulong. Magbihis ng mayos at pumunta sa pangunahing pintuan ng alas 9. Ang bus ay susundo sa lahat ng empleyado. Malakas na umiling si Marites, alalahanin ay inayos ang kanyang perpektong buhok, ngunit hindi niya nangahas na suwain ang tagapamahala. Tumanggap lamang ng tahimik si Karen, tumingin sa malawak na likod ng direktor. Isang kakaibang damdamin, matagal nang nakalimutan, ay bumabangon sa kanyang puso. Parang siya, ang babaeng walang nakakakita sa araw-araw na gawain ng pagpapawi ng bakas ng iba, ay unang pagkakataon pagkatapos ng matagal ay tunay na napansin at kinikilala bilang isang katumbas. Isang Sabado ng umaga sa Nobyembre ay tinanggap ang mga residente ng Maynila ng makapal na malamig na ambon. Ang hangin sa construction site complex ay may amoy ng basang simento, mahalumigmig na lupa, at usok ng mabibigat na makinarya. Ang ngadilaw na tuyong dahon ay mahigpit na kumapit sa basa aspalto. Isang corporate bus ang nahatid ng nga empleyado sa mataas na bakal na gate ng eksakto sa alas 9 ng umaga. Nakabalot sila sa mga diaket, patuloy na nagpapalit ng paa at humihinga ng puting singaw. Si Karen ay isa sa mga huling umalis. Nakasuot siyang isang matandang ngunit mainit na tela na diaket na may maitim na kulay, at isang malambot na balabal na nakatali sa kanyang wulhat. Sa isang maliksi na galaw, isinuot niya ang makapal na tela na guwantes, handa na para sa mahabang oras ng pisikal na paggawa. Lagi namang sinasabi ng lola ko, natatakot ang mata, ngunit gumagawa ang kamay. Naglakad si Marites sa tabi niya, ang ingay ng kanyang ngatakong ay nakakaakit ng pansin sa matitigas na graba. Malinaw na binabaliwalang sekretarya ang tagubilin ng pamamahala tungkol sa dress code para sa trabaho. Nakasuot siyang kulay perlas na puffy jacket na nakakabit sa katawan, masikip na pantalon at leather boots, ganap na hindi angkop para lumakad sa gitna ng construction ruins. Diyos ko, marumi. Kumontra ni Marites, umikot sa isang maliit na lusak ng may pakasuklam. Para kaming nga alipin dito, napipilitang magbago. Bakit hindi sila mag-hire ng pang-construction workers para sa gawain ito? Ang malakas na tinig niya ay natakpan ng lalong lumakas na tunog ng makinarya. Ang malaking itim na SUV ng CEO ay dahan-dahang pumasok sa bakuran. Lumabas si Robert Navarro, mabilis at masusing tumingin at sinuri ang nagtitipon na grupo. Nakasuot siyang simpleng solid na windbreaker, maitim na maong at makapal na bota. Umikot siya sa paligid na kotse at binuksan ang likurang pinto sa passenger side. Ang batang si Ian ay nakasuot ng maluwag na maitim na puting winter jumpsuit, makapal na goro na may pompom at mainit na guwantes na may elastiko para hindi mawala. Lumabas ang bata mula sa kotse, may hawak na malaking dilaw na modelo na truck. Lumuhod si Robert sa harap ng kanyang anak, inaayos ang kwelyong bata. Tatay, bakit nalalaglag ang dahon ng mapuno sa taglamig? Ang banayat at mapag-isip na tinig ng bata ay nagsalita. Masyadong malamig para maging hubad sila. Nakatipid silang lakas, anak. Ngumiti ng mainit si Robert, dahan-dahang hinampas ang balikat ng bata. Natutulog sila hanggang taksibol. Ganyan gumagana ang kalikasan. Gayon. Maglaro ka dito. Malapit sa bantayin. Kung saan malinis ang buhangin. Malapit lang ang tatay. Maglilinis ako at ang mga tita at tito dito. Huwag lumayo, ha? Sige ba? Seryoso nang tumango si Ian at lumakat patungo sa isang maliit na bunton ng buhangin na dati ay inilaan para sa construction trowel. Masigla ang trabaho. Ang malalaki ay nagdadala ng mga pirasong kahoy at metal bar sa isang malaking lalagyan. Ang mga babay ay nakakalaykay ng maliliit na basahan gamit ang matibay na kalawang. Kumuha si Karen ng malaking walis at masigasik na nagsimulang makwalis ang lugar sa harap ng pangunahing gate. Ang kanyang magalaw ay mayos at tumpak. Ang pisikal na paggawa ay hindi kailanman nakatakot sa kanya. Sa kabaliktaran, ito ay nakatulong sa kanya na ilabas ang pag-alala tungkol sa paparating na inspeksyon ng Welfare Board at menggamarka ng kanyang kapatid. Si Marites naman ay nakatayo na sumasakay sa tangkaying kalawang na parang isang patpat, dramatikong humihinga ng malalim habang nakikitangem ng lalaking empleyado. Robert, halos kumanta si Marites, lumalapit sa direktor na nagdadala ng mabibigat na kahon kasama ng logistic team. Nakapilat na ang aking mga kamay. Hindi mo naman gusto na mag-type ako ng order sa Lunes na may nakatali na daliri, di ba? Tumugon si Rudako nang hindi titigil. Marites, magsuot ng higit pang guwantes at huwag tumayo sa harap ng hangin. Bilisan ninyo, para hindi kayo mapatigil. Kailangan nating magtrabaho bilang koponan. Napakunot ang labingang sekretarya ng may hindi magandang mukha at lumayo,
kinuha ang flip phone mula sa kanyang bag nang tumunok ito. Malapit na sa katanghalian, isang mabigat na truck ang nagsimulang makbek sa gate. Puno ng malalaking kahoy na kahon na naglalaman ng komplikadong teknikal na kagamitan ang likod ng truck. Ang makina ay umungol ng buong lakas. Makapal na usok ang lumabas mula sa exhaust pipe. Huminto ang truck sa humigit kumulang, 15 metro mula sa lugar na pinaglalaro ni Ian. Ganap na nakatuon ang bata sa kanyang trabaho. Nahuhukay siya ng malalim na kanal para sa kanyang dilaw na dump truck, ang ilong ay nakakungot ng kaakit-akit, ang lahat ng atensyon ay nakatuon dito. Ang ugong ng makinarya ay ganap na hindi nakaapekto sa kanya. Umakyat ang dalawang manggagawa sa likod ng truck at nagsimulang mabilis na alisin ang malawak na mga sinturon na nagtataling ang kargamento. Tumigil si Karen para huminga. Sumandal siya sa walis, walang malasakit na pinakmamasdan ang pagbababangang karga. Biglaan, isang malakas na pagsabog ang narinig sa tabi niya. Ang isa sa masinturon ng tela, hindi kayang tiisin ang tensyon, ay nabasak ng may malakas at matalas na ingay. Ang mabigat na kahoy na kahon, 2 metro ang haba, may bakal na nakatali sa magilid, ay nawalan ng balanse. Dahan-dahan. Parang sa mabagal na galaw, ito ay nagpatagilit patungo sa bukas na sulok ng truck, mismo sa lugar kung saan ang isang bata ay nakasquat, abala sa paglalaro. Wala ng oras para sumigaw. Ang isip ni Karen ay huminto, nagbigay daan sa dalisay na instinct. Isang sulong na salto. Ibinaba niya ang walis sa semantong daan at lumundag patungo sa bata. Nilampasan ang 10 hakbang sa isang kisap mata. Ang napakalaking kahon ay dumaustos sa kahaba ng plataporma ng may malalim na pakungkol at nagsimulang bumaksak. Nakarating si Karen kay Ian, ginamit ang makabilang kamay upang hawakan ang makapal na tela ng winter jacket ng bata sa balikat, pagkatapos ay ginagamit ang lahat ng lakas, hinila ang bata patalikot at patabi. Bago pa man maunawaan ng bata kung ano ang nangyayari, natakpuan na niya ang sarili ng ligtas sa tuyong damo. Agad na bumagsak ang mabigat na kargo sa lupa ng may nakakaingay na tunok, nagpapalipat ng alikabok ng simento. Isang matulis na sulok ng bakal ng kahon ay kumagat malakas sa kanang braso ni Karen. Isang talas at matinding sakit ang agad na kumalat mula sa pulso paabot sa balikat niya. Marahang hiningahan ng babay, sa instinct ay yakap na yakap ang nasaktan na braso sa dibdib, pagkatapos ay bumagsak sa malamig na aspalto. Ang paningin niya ay lumabos sa isang sandali. Ang ugong ng makina ay natabunan ng desperadong sigaw ng matinding takot at hiyaw ng isang lalaki. Si Ian Robert Navarro ay tumatakbo patungo sa kanila, tumalon sa magabasahan ng construction. Ang mukhaeng direktor ay ganap na namutla. Lumuhod siya sa tabi na kanyang anak, mabilis na sinuri ang bata. Nakaupo ang bata sa damo, mahigpit na yakap ang dilaw na toy truck sa kanyang magguantes. Ang malalaking mata ay kumurap-kurap ng may pakagulat, titigang titik sa sira-sirang kahoy na kahon na nakaharang sa kanyang kotseng buhangin. Walang takot, walang luha. Ganap na pagtataka sa biglang pagbabago ng tanawin. Pagkatapos matiyak na ligtas ang bata, mabilis na lumingon si Robert kay Karen. Nakaupo ang babay sa lupa, nakangiting pisngi, masikip na kinagat ang kanyang mas maputing ibabang labi. Ang kaliwang kamay ay nangatal na mahigpit na hinawakan ang kanang kamay na nakadiit sa kanyang katawan, pinipigilan ang sugat na dulot ng suntok. Lumuhod si Robert Navarro sa marumi, basahan na aspalto. Ang kanyang malalaking kamay, karaniwan ay kumpiyansa at matatag, ay bahagyang nanginig habang inaabot ang kanyang braso. Nagsimulang magtipon-tipon ang ngataw sa paligid. Ang malakas na basak ng basahan sa ilalim ng 10 mabibigat na bota ay narinig. Ang nababahalang tinig ng manggagawa ay pinagsama sa isang hindi malinaw na halongang ingay. Ang tuyong, maanghang na alikabok mula sa mahiwalay na tabla ay nanatiling lumutang pa rin sa malamig na hangin. Itaas ang kamay. Pautal na sinabi ni Navarro. Sinisikap na marinig sa ingay ng mga construction worker. Umiling si Karen. Hindi nagangat ang ulo. Ang sakit ay nagpapulso ng mabigat at kumakalat mula sa pulso paabot sa balikat. Okay lang ito, Robert. Pasalang iyan. Mayos na bukas. Lagi namang sinasabi ng lola ko, gagaling iyan bago makasal. Sinubukan niyang tumayo gamit ang kaliwan niyang malusok na kamay, ngunit nawalan ng balanse. Agad na hinawakan ni Robert ang kanyang siko, marahang tinutulungan siyang tumayo. Sa sandaling iyon, sinikap ni Marites na magtulak sa kanilang direksyon. Bahagya ang perpektong buhok niya dahil sa mahangin ng Nobyembre. Robert, ano ang nangyayari dito? Tanong ng sekretarya ng malakas. Tiklop na tiklop ang makamay at tumingin mula sa sirasirang kahon hanggang sa babaeng naglilinis. Paglabag sa safety regulations si Karen na naman. Sinabi ko na sa kanya, hindi kailangang tumawag sa technical staff.
Tumahimik ka, Marites. Mababa ang tinik ng direktor, ngunit napakabigat na agad na tumigil ang sekretarya, parang bumangga sa isang invisible na pader ng konkreto. Isang tao ang kakaligtas lang sa aking anak. Lumingon si Navarro sa pinunong logistics department, na mabilis na patakbo patungo sa kanila, ang muha ay puti. Victor, tigilan mo ang lahat ng trabaho ngayon din. Ibibigay ko ang pag-aasikaso sa mga transportasyon at sinturon. Dadalhin ko si Karen sa ospital. Kasama si Ian. Salok ng mainit na itim na SUV ay may amoy ng tunay na balat. Nakaupo si Karen sa harapang upuan, yakap ang kanyang nasaktan na braso. Mahinahon si Ian na nakaupo sa likurang upuan, masayang patuloy na inililipat ang kanyang dilaw na toy truck sa upuan. Hindi na mamalayan ang sakuna na halos dumating, ang paglalakbay sa City Hospital ay umabot ng humigit kumulang 20 minuto. Nagmamaneho si Robert ng napakaingat, iniwasan ang biglang pagsugal kapag kumukurba. Paminsan-minsan ay mabilis na sulyap sa kanyang kasama. Nakaupo ng tuwid si Karen, tumitingin sa labas ng bintana sa makulay abong apartment building na kumikislap. Hindi nagrereklamo si Navarro, hindi sinisikap na makuha ang atensyon. Ang kalmado at dignidad na iyon ay humanga kay Robert. Sa kanyang nakilala, ang ngababay ay karaniwang gumagawang gulo sa nasirang kuko, malakas na naghahanap ngang simpatiya at agarang kabayaran. Ang emergency room ay may amoy ngang gamot at malinis na koton na kama. Isang matandang manggagamot na nakabihis ng matugas na lab coat ay maingat na sinuri ang kanyang kamay. Buo pa ang buto, maswerte ka naman, sabi ng doktor, habang maingat na binabalot ang sugat. Malubhang strain at malalim na pasalang ito. Kailangan ng isang linggong kumpletong pahinga. Huwag magbubuhat ng mabibigat. Isusulat ko ngang sick leave para sa iyo. Si Robert Navarro ay nahintay sa mahabang koridor. Nang lumabas si Karen mula sa examination room, ang kamay ay nakasuporta sa nakalumot na braso, lumapit siya. Ihahatid kita sa bahay, sabi ng direktor ng may tono na hindi nagpapahintulot ng argumento. Salamat, kaya ko na. Hindi naman malayo sa jeepney. Karen. Mababa ang kanyang tinik nang tawagan siya. Ibinigay mo sa akin ang regalo ng buhay ng aking anak. Hayaan mo akong ihatid ka kahit sa pasukan. Tumango siya ng sang-ayon. Wala na siyang lakas para makipagtalo. 2 araw na lumipas. Lunes ng gabi, ang tunay na unang malakas na ulan ay bumaha sa Maynila. Si Robert Navarro ay nakatayo sa harap ng isang matandang pintuan na nakadekwero sa ikatlong palapak ng isang tipikal na 5 palapak na gusali. Sa isang kamay niya ay may malaking papel na bag na punong piniling prutas at dekalidad nut sa Amula, India. Sa kabilang kamay, isang maliit na kahon ng regalo na may tosokolate. Bumisita siya kay Karen upang alamin ang kanyang kalusugan, dahil hindi siya pumunta sa opisina dahil sa sapilitang bakasyon. Pinindot ng lalaki ang matigas na itim na doorbell. Ang mabilis na yabagay narinig sa kabilang niya pinto. Lumundag ang matandang kandado ng may taktik, at si Dina ay lumabas sa pintuan. Tinitingnan ng batang babay ang matangkat, maayos na bihis na lalaki sa cashmere jacket ng may pagtataka. Hello. Magalang na sinabi niya. Sino po ang hinahanap ninyo? Magandang gabi. Ako si Robert Navarro, boss ni Karen. Nandito ba siya? Binuksan ni Dina ng malawak ang pinto, inimbitahan ang bisita na pumasok. Tinanggap ng apartment ang kanya ng mainit at matapang na amoy ngang sariwang inilabas na sokolate tsake na may kanela. Ang makitit na koridor ay napakamalinis. Walang bagay na nalaglag sa maling lugar. 2 simpleng taglagas na dayaket ay mayos na nakabitin sa simpleng kahoy na tulos. Lumabas si Karen mula sa kusina, ang kanang braso ay nakasuporta sa isang piraso ng tela. Ang simpleng cotton na damit ay nagpapakita nganap na kakaibang hitsura niya. Hindi na ang mapagpanggap na babaeng may timba sa asul na work apron, kundi isang malambot, mainit na babae. Nakita ang CEO na nakatayo sa pintuan ng kanyang simpleng tahanan, natigilan siya sandali nang may gulat. Robert, may nangyari ba sa planta? Kumusta? Karen. Nagpasya akong bisitahin ang aking tagapagligtas. Kumusta ang iyong kalusugan? Tama ang diagnosis ng doktor. Dumaan siya sa kusina sa paanyayang may bahay. Ang maliit na silid ay may espasyo lamang para sa isang maliit na mesa na may makulay na talim na dekorasyon ng maliliit na gumamit na bulaklak. Isang matandang makintap na teapot ang dahan-dahan na kumukulo sa kalan. Umupo si Robert sa imbitadong kahoy na stool. Ang kanyang, matalinong paningin ay lumipas sa nakayos na piles ng library books na may papel na bookmark sa makitit na windowsill. Ito ay isang mundo na hindi maluho, ngunit puno ang tunay na init,
ang isang bagay na napakarami niyang kulang sa kanyang mahal na apartment. Sinabi na ni Karen ang lahat sa akin, sabi ni Dina, naglalagay nemegata ne porcelana. Mabuti na maayos na ang lahat. Maging komportable kayo. Ilinabas ko lang ang tsake mula sa oven. Humigop si Robert ng mainit na tsaa. Ang lasa ay hindi inaasahang malalim. Isang maasim na herbal na tsaa na tila pinitas ng kamay. Dalawa kayo. Maingat na tanong ni Navarro, sinisikap na hindi sumalot sa marupok na hangganan ng privasi. Ibinaba ni Karen ang kanyang nakatali na kamay, ang malusok na mangga daliri ay marahang humipo sa bandahe. Pumanaw ang aming mga magulang ilang taon na ang nakaraan. Kakagraduate ko lang nun. Sinisikap naming tulungan ang isa't isa hanggat maari. Nag-aral si Dina, at pangunahing abala ako sa pamamahala ng bahay. Ang salita ni Karen ay napakasimple, walang anumang reklamo, galit sa kapalaran o pahahanap ng simpatiya. Ang pantay na tono na iyon ay nakpapabuti ng isang pambihirang lakas ng loop, hindi maabala. Isang mabigat na alingaw-ngaw ng kirot ng iba ay biglang dumating kay Robert. Naalala niya ang malawak na koridor ng kanyang apartment, ang perpektong nakaayos na mesa kung saan ang kanyang dating asawa, nang may kapuri-puring pagiging regular, ay karaniwang may malamig at mainit na mga argumento tungkol sa hindi sapat na magarang bakasyon. Naalala niya ang pile ng mga hindi nabubuksan na sulat sa mabigat na ligtas. Isang babaeng may lahat ng bagay na umalis sa kanyang anak upang hanapin ang maling kalayaan sa isang malayong lupain. At dito, sa isang maliit na kusina sa isang manggagawang distrikto ng isang industrial na lungsod, isang batang babae ang walang pag-alangan na inialay ang kanyang walang alalahanin na kinabukasan para alagaan ang kanyang kapatid at panatilihin ang pamilya. Nang magiwan na sa isang magaspang na mundo, hindi siya naging mapait. Sumabog siya sa ilalim ng pagbagsak na bigat para sa isang ganap na estranghero. May isang bagay sa dibdib ni Navarro ang nanginig. Ang balantong panlabas na pananaw na maingat niyang itinayo sa lubay na maraming taon ay nagsimulang magpakita ang unang malalim na bitak, kamanghamanghang ang check. Magaan ang masa, natutunaw sa bibig, maasim na lasa ang taglagas na mansanas, na may mainit at maanghang na lasa ang kanela. Masayang nag-enjoy si Robert ng piraso, nararamdaman ang tensyon ng mahabang araw ng trabaho na dahan-dahang natutunaw, pinagsama sa init ng bahay. Sa dingding, isang kaantigo na orasan na may pendulum ay regular na nakatatunog metal na tunog. Kahanga-hanga ang luto mo, Karen, sabi ni Navarro ng taos puso, inilagay ang walang lamang tasa. Sa restaurant hindi sila nagahain ng ganito. Lahat dunay nakayos. Ang anyo ay napanatili. Ngunit kulang ang nilalaman. Bahagyang ngumiti ang babae, ang kaliwang kamay ay inaayos ang sulok ng makulay na tablecloth. Walang lihim dito. Mga sariwang sangkap lang at mas kaunting pagmamadali. Tulad ng sinabi ng aking lola, kung saan may pakakayon, doon ay kayamanan. Ngayon maraming bagay sa matindahan na nakabalot sa makulay na basak na balot, ngunit ang gawa sa bahay ay palaging mas tunay. Si Dina, nakaupo sa kabilang panig, ay mabilis na naubusan ng tesa at ibinaba ang tasa sa plato ng may malakas na ingay. Salamat, masarap ang tesa, mag-aral na ulit ako, baka bukas ay tatanungin nila. Padalos-dalos na sinabi ng kapatid na babae, sa gawi ay nilunok ang dulongang pangungusap dahil sa kakulangan ng pasensya. Mabilis na kinuha ang makapal na geometry textbook mula sa mesa. Kaagad na nawala si Dina sa kabilangang pintuan ng susunod na silid, iniwan ng ate at bisita na mag-isa. Ang maliit na kusina ay parang lalong lumlit. Ang mahina na liwanag mula sa isang tungsten bulb sa ilalim ng dilaw na lampshade ay nagpapakitang kamanghamanghang lambot sa mukha ni Karen. Tumingin si Robert sa pile-eng mga libro ng maayos na nakaayos sa makitit na windowsill. Sa itaas ay isang makapal na aklat tungkol sa klasikal na panitikang Filipino, minarkahan ng isang handmade na karton na bookmark. Naghahanda para sa kolehiyo? Tanong ang direktor, sulyap sa malibro. Marami kang seryosong literatura. Bahagyang nalito si Karen. Pumula ang kanyang pisngi. Nagbabasa ako ngang gabi. Nangangarap akong matuto para maging guro ng Filipino at panitikan. Gusto kong gumawa ng higit pa sa paglilinis ng sahig. At gusto kong magtrabaho kasama ang bata, palakasin ang kanilang kabutihan. Ngunit sa kasalukuyan, maplano pa lamang iyon. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay tulungan si Dina na makarecover at tiyakin na makatapos siya nga pag-aral ng may kahangahangang resulta. Nakusot ng baba si Robert nang nag-isip, tamang diskarte iyon. Ang susi sa anumang pagsisikap ay magtatak ng matibay na pundasyon, bumuong ang maasahang base. Kung matibay ang pundasyon, mananatili ang gusali ng daan taon.
Ikaw ay napakalakas na tao, Karen. Hindi lahat ay kayang pasanin ang ganitong malaking responsibilidad ng hindi sumusuko. Hindi ko yon itinuturing bilang pasanin, tahimik ngunit determinadong sumagot siya. Pamilya tayo. Isang puno ang pinapanatiling nga ugat nito, at isang tao ay pinapanatiling ng kanyang nga mahal sa buhay. Ang nasimpleng, tapat na salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kaluluwa ni Navarro ng may kakaiba, malalim na emosyon. Sa loob ng maraming taon, hinanap niya ang perpektong kasama sa makababaihang nasa parehong klase sa kanya maambisyosang babae, maayos ang bihis, na nagpapahalaga sa mahal na resort at imported na sasakyan. Ngunit wala sa kanila ang makabibigay ng kapayapaan sa kanyang tahanan tulad ng simpleng babaeng may nakatali na kamay na ito ang nagbibigay. Habang nagpapalam sa makitit na koridor, si Robert Navarro ay nananatili sa pintuan. Karen, hayaan mo akong bayaran ang gastos ng iyong paggamot at pagbawi. Iyon ang pinakamababa ko maaring gawin. Iniligtas mo si Ian. Utang na hindi ko maaring bayaran. Umiling siya, tumingin sa kanya gamit ang mainit na kayumangging mamata. Hindi kailangan. Robert. Babayaran niya ang sick pay, at iyon ang lahat ng kailangan. Ginawa ko ang ginagawang sinumang normal na tao. Ang pinakamahalagang bagay ay okay ang bata. Habang bumababa sa madilim na hagdan ng Chondo, naramdaman ni Navarro ang isang matibay, hindi matitinak na determinasyon na bumabangon sa kanya. Kailangan niyang magpasalamat sa babaeng ito. Magpasalamat sa paraan na magpapasaya sa kanya, hindi tulad ng isang regalo mula sa isang mayamang amo. Ang SUV ay maayos na gumugulong sa magabing ng Maynila na daan. Ang malalaking patak ng ulan sa Nobyembre ay paikot-ikot sa labas, nangundol sa windshield. Ang ma-wiper, nang may regular na rubber squeaking na ingay, ay nag-wipe ng maputlang puting ulan. Yuminto sa isang mahabang pulang ilaw malapit sa isang bagong mall, ang mabintana ay nagliliwanag ng maningning, walang malasakit na lumingon si Robert sa kanan. Isang alala ang biglaang bumalik na nagpahigpit sa kanyang manibela. Humigit kumulang isang buwan na ang nakaraan, nakulong siya sa trapiko sa eksaktong intersection na ito. At noon ang kanyang mata ay nakuha ng nag-isang figura ng isang babae sa matandang taglagas na diaket. Nakatayo siya sa tabieng nagniningning na bintana ng isang high-end na fashion store, nakatingin ng titik sa isang manekin ng may espesyal na ekspresyon. Ang manekin ay nakasuot na magarang mabigat na esmeralda na velvet dress. Noong gabing iyon, hindi niya nakilala ang mukha ng taong lumilipas, ngunit ngayon, kapag inihambing ang matandang diaket, buhok, at pamilyar na figura, nakilala ni Robert na si Karen iyon. Kumisap ang asul na ilaw, pinunit ang kadiliman. Mayos na gumurulong ang SUV. Alam ni Navarro ng eksakto kung anong regalo ang ibibigay niya kay Karen pagbalik niyang magtrabaho. Kailangan lamang niyang tumawag sa ilang impluensyal na tao sa retail industry. Ang paghahanap ng imported na item gang tamang sukat sa kanilang lungsod ay hindi madaling gawain, ngunit para sa CEO gang planta, walang impossible. Ang sapilitang linggong pahinga ay lumipas ng napakabagal at hindi komportable. Hindi sanay si Karen sa hindi paggawa. Kapag ang tumalas na sakit sa braso ay nagbigay daan para sa isang mabigat na pakiramdam, at ang pasa ay nagsimulang magbago ng kulay, hiniling niya ang sick leave. Nang Lunes ng umaga, isinuot niya ulit ang kanyang asul na work apron, maingat na tinali ang buhok niya sa isang mahigpit na tali, pagkatapos ay lumakad sa koridor ng opisina ng Afangar. Mas mahirap ang trabaho kaysa dati. Kailangan kong madalas na ilipat ang mopa gamit ang kaliwang kamay, paminsan-minsan na tumitigil para pahintulutang magpahinga ang masakit na kalamnan ng kanang balikat. Ang pamilyar na haming niya umaga ay nananatili pa rin sa opisina. Ang dot matrix printer ay umalingaw-ngaw, ang nga telepono ay tumutugtog, at ang nga sariwang na print na kontrata ay nagbibigay nga huni. Lumabas si Marites mula sa reception area nang malapit na ang oras ng tanghalian. Ang sekretarya ay nakasuot ng mahigpit na purpleng sutlang blusa, napakamarang niya. Bawat isa sa kanyang mahakbang ay nag-iwan ng matapang na silangang amoy ng pabango, na nagbibigay ng sakit ng lalamunan sa maraming empleyado. Huminto si Marites sa isang metro mula kay Karen, ipinahiwatig ang pagkasuklam at umiwas sa basang tile. Tinatawag ka ni Navarro, dahan-dahang sinabi niya, tumingin sa itaas nega ulo na babaeng naglilinis. Ngayon na. Mag-ingat na huwag mahulog ang tubig mula sa timba sa Persian carpet. Tahimik na isinandal ni Karen ang kanyang nakagamitan sa dingding, pinunas ang basang kamay sa laylayan ng apron, pagkatapos ay naglakat patungo sa mabigat na kahoy na pintuan na may gintong palatandaan. Isang makapal. Halos nakikitang katahimikan ang bumabalot sa opisina. Ang hangin ay may banayat na amoy ng premium na tinta at kaunting pino. Si Robert Navarro ay nakatayo sa tabi ng malapat na panoramic window, ang nga kamay ay nakatiklop sa likuran.
Ang manipis na ulang ngang Nobyembre ay paikot-ikot sa labas ngang salamin. Nang marinig ang marahang pakakasarangin pinto, lumingon ang direktor. Ang kanyang mamata ay kalmado at hindi inaasahang maliwanag. Pasok ka. Karen, umupo ka. Tinuturo niya ang leather chair para sa mabisita. Kumusta ang iyong kamay? Salamat, Robert, gumagaling na ito. Sinabi nga doktor na mawawala ito bago makasal. Sinubukan niyang ngumiti ng biro, maingat na umupo sa gilid na upuan. Lumakad si Navarro patungo sa kanyang maluwat na mesa. Kaya lang napansin ni Karen ang napakalaking maitim na asul na karton na kahon sa makinis na ibabaw ngang mesa. Ang takip ng kahon ay nakatali sa isang malawak na ribon ng satin. Kinuha ni Robert ang kahon gamit ang makabilang kamay at maingat na inilagay ito sa gilid ng mesa ng direkta sa harap ng babay. Matagal akong nag-isip kung paano ipahayag ang aking pasasalamat sa iyo. Ang tinig ng direktor ay patuloy, ngunit may malalim na emosyon. Ang pera ay hindi personal. Iniligtas mo ang aking anak, kahit sa panganib na iyong sariling kalusuhan. Walang bonus na maring bilhin iyon. Kaya naman nagpasya akong bigyan ka ang regalo na makapagdadala ang kaunting kagalakan sa iyo. Hinila niya ang dulo ang ribon. Ang buhol ay tahimik na bumalaktas. Binuksan ni Robert ang takip ang kahon. Natihilang si Karen. Sa loob, sa malambot na tela ang papel, ay ang eksaktong kaparehong damit. Ang esmeralda na velvet na tela ay sumisipsip ng liwanag mula sa chilling lamp, mukhang malalim, maningning at malambot. Instinktif na iniabot ng babay ang kanyang kamay. Ang madaliri niya ay humipo sa malamig, hindi kapani-paniwalang malambot na tela. Para itong galing sa ibang mundo, hindi maabot, kung saan walang lugar para sa manggabi shift at manggapag-alala tungkol sa kinabukasan. Robert. Agad na inalis ni Karen ang kanyang kamay, parang nasunog. Isang pula ang kumalat sa lahat ng kanyang pisngi. Imposible ito. Nakita ko ito sa bintana. Katumbas ito ang isang kapalaran. Hindi maliit iyon. Hindi ko maaring tanggapin ang ganoong mahal na regalo. Marahang ngunit determinadong itinulak ni Navarro ang kahon pabalik sa kanya. Kaya mo, at tatanggapin mo. Nakita ko kung paano mo ito tinitingnan nun sa bintana. Ang aksidente ay hindi aksidente. Karapat dapat kang magsuot ng mamagandang bagay, Karen. Ang iyong panlup na kagandahan ay dapat nakatumbas ng panlabas na kagandahan. Kunin mo, utos iyon ang CEO. Sa kanyang salita ay walang anumang kabastusan o maling intensyon, tanging tapat at malalim na paggalang ng isang malakas na lalaki. Dahan-dahang tumango si Karen, hindi makakagawang sagot. Isang alon ng pasasalamat ang bumahasa kanya na halos makahinto sa kanyang hininga. Nang umalis siya sa opisina, maingat na yakap-yakap ang malaking berdeng kahon na may pamilyar na gintong logong ng sentral na tindahan sa kanyang dibdib. Nagbalik si Marites sa kanyang mesa ng may mainit na tasang kape. Ang mamatangang sekretarya ay agad na nakatuon sa embossed na gintong karton. Kilala ni Marites ang tindahang iyon. Maraming beses siyang pumunta doon, nagugol nga oras sa pagsubok ng mahal na mga kaswatan, pagkatapos ay umuwi ng walang dala, dahil kahit sa kanyang mataas na sweldo, ang presyo ay masyadong mahal. Para bumili ng fashionable na winter boots, humiram si Marites ng malaking halaga mula sa mga kasosyo sa negosyo. At ngayon, bawat buwan, kailangan niyang bayaran ang isang malaking bahagi ng kanyang sweldo. Isang alon ng lason na selos ay bumabangon sa kanyang lalamunan. Paano ito mangyayari? Isang ordinaryong tao na may magaspang na kamay. Nakasuot ng lumang sweater at binibigyan ng mga bagay mula sa isang high-end na beauty boutique. Si Karen, hindi nagangat ang ulo, ay mabilis na lumakat sa reception area. Nagmamadaling tumago sa maliit na sulok sa ilalim ng hagdan, malakas na ibinangga ni Marites ang tasa ng kape sa mesa. Ang kayumangging likido ay dumausdos sa maputing papel. Galit na pinunasan ng sekretarya ang dumi gamit ang tissue. Isang plano ang agad na nabuo sa kanyang isip. Isang oras na ang lumipas, habang masigasik ang oras ng tanghalian, bumaba si Marites sa ikalawang palapak patungo sa accounting department. Doon ay palaging masigla. May banayad na amoy ng sariwang gawa na tinapay at haming ng electric kettle. Naupo ang sekretarya sa gilid ng mesa ng isang senior economist, nagtiklop ng ngabinti at ibinaba ang tinig sa isang lihim na bulong, "Uy mamare, anong nangyayari?" Ang tahimik na si Karen na may bandana niya ay hindi kasing simple ngang hitsura niya. Ilang tao ang agad na lumingon sa kanya. Ang pag-aasag ng papel ngang kendi, ang ingay ngang gaki ng computer ay huminto. Anong nangyari? Tanong ng isang mataba na babae na nakasuot ng makapal na salamin. Dramatikong huminga ng malalim si Marites, iniayos ang kanyang perpektong buhok. Ngayon, nagdala si Karen ng isang kahon ng gamit mula sa sentral na fashion store.
Sa pamamagitan ng paraan, ito ay isang damit, napakamahal. At nasabik siya, naniniwala sa makakwento tungkol sa pagkakataong may laktas ang isang bata, sa isang araw na paglilinis. Pinlano niya ang lahat ng bagay, nakita ang boss na malapit, kaya maingat niyang iniwasan iyon para mapaboran ang boss. Ngayon inuani na niya ang bunga. Tingnan mo, baka mapalitan niya, ako at makuha ang posisyon ng sekretarya. Ang malalaki ay nagtitiwala ng mabilis. Kailangan lang nilang kumorap at magpanggap na ulila. Naging mabigat at nakakainis ang kapaligiran sa accounting department dahil sa patuloy na pagdududa. Ang salita ni Marites ay tama sa punto. Ang kalikasan ng tao ay karaniwang nahahanap ng masasamang pakana sa kadakilaan ng iba. Napansin agad ni Karen ang pagbabago sa susunod na araw. Nang pumasok siya sa financial room para linisin ang sahig, ang mga karaniwang pag-uusap ay biglang tumigil. Ang mga babay ay nagpapalitan ng makabuluhang tingin. May isa na kumontra ng may pagkasuklam. Ang magalang na pagbati niya ay nakatanggap ng isang matuyo, ayaw-ayang tango. Isang hindi nakikita ngunit makapal na pader ngang distansya ang lalong lumaki sa bawat araw. Kitang-kita ni Karen ang malamig na espasyong ito sa sandaling humakbang siya sa pintuan ng Plan Management Wing. Sa maopisina kung saan dati siyang mainit na tinatanggap at maging inaalok ng tasa ngang taa, ngayon ay isang mabigat at masikip na katahimikan na lang ang natitira. Sa sandaling pumasok si Karen kasama ang mopa at plastik na timba, ang pag-usap ay agad na tumitigil, pinapalitan ng matuyo na kaluskos ng papel at sadyang malakas na pagtip ng computer keyboard. Ang babay ay nagpapalitan ng maikli, makabuluhang tingin na punong atol. Ang di makatarungan at hindi deserve na galit na ito ay nagdulot ng mas malalim na pinsala kaysa sa natamaan ng mabibigat na kahon. Hindi ibinabahagi ni Karen ang kanyang samanganglop kahit kanino. Sanay na siya sa tahimik na pagtiis ng kahirapan sa buhay, ngisis-ngisin. Tuwing gabi na bumabalik sa kanyang simpleng apartment, ikinukubli niya ang lungkot sa likod ngang malambot na ngiti, sinisiyasat ang notebook ni Dina, at matagal na nakatayo sa tabi ngang bintana, pinanonot ang ulan. Ang esmeralda na velvet dress ay maingat na natatakpan sa isang transparent na tela. Nakabitin sa isang matandang kahoy na wardrobe. Hindi kailanman sinubukan ng babay na isuot ito, parang natatakot na ang selos ng iba ay makiwan ng mansa sa mahal na tela. Lagi namang inakit-akit ngang kanyang lola. Hindi matatakpan ng tela ang bibig ng iba. Ang lahat ng magagawa niya ay mahintay para humupa ang alon ng walang basehan na tsismis, kalagitnaan na ng Disyembre noon. Ang lungsod ng Maynila ay binabayaran ng mabibigat at mahabang ulan. Ang tubigulan sa tabingang daan ay mataas hanggang sa mga bintana ng ground floor, at ang baha ay lalong nag-intensibo, na lumilikha ng komplikadong pattern sa salamin. Ang Martes na ito ay dapat maging mahalagang araw para sa Afangar. Isang mahalagang inspeksyon na komisyon mula sa isang ministry agency ang inaasahang darating mula sa kabisera. Ang resulta ngang pulong na ito ay magpapasya ngang paglalaan ngang malalaking kontrata ngang gobyerno para sa susunod na taon, nangangahulugang pagtitiyak ngang matatag na operasyon ngang buong negosyo at bonus para sa daan-daang empleyado. Pumunta si Robert Navarro sa opisina ng maaga bago ang oras ng trabaho. Ang hangin sa reception area ay may mahangin na amoy ngang lotion at may tim na kape. Personal na sinuring ng direktor ang pagiging handa ng kumprensya. Ang silit ay may maapiling puting piraso ngang papel, nakatusok na lapis, mabibigat na salamin na baso at mineral water. Ang lahat ay tila magaganap ng maayos. Ang mekanismo ngang operasyon ay kailangang maging perpekto. Ang makamay ngang malaking orelo sa dingding ay walang tigil na sumusulong patungo sa alas 9 ng umaga, ngunit ang mesa ng sekretarya ay nananatiling walang tao. Sa parehong sandali, sa kabilang panig ng lungsod, sa isang bagong deluho na residential area, si Marites ay mahinahon na naghahanda ng kape sa isang chopper pot. Nakasuot siya ng malambot na bathrobe. Ang bintana ng kanyang apartment ay nakakurtina ng maigi, binibigyan nege limitasyon ang mapusyaw. Naliwanag nege taglamig. Isang walang lamang bote ng mahaling imported na likwor ay nagisang nakatayo sa mesang kusina. Gabing nakaraon, tinanggap ng sekretarya ang isang kaibigan. Ang matamis na alak ay nagpalakas sa kanyang loop, at si Marites ay nagreklamo ng may mapait na samang loop tungkol sa kawalan ng katarungan ng kapalaran, ang napakalaking utang na inako niya para sa branded na damit, ang pagwawalang bahala ni Navarro, at siyempre, ang naridiculous na babaeng kasambahay na bumili ng maranyang damit mula sa high-end fashion store sa sentro ng lungsod. Ang mabagal na sakit na ulo ay nagpupulso sa kanyang templo. Kinuha ni Marites ang pilak na flip phone mula sa mesa at tinawagan ang reception. Kinuha agad ni Robert ang tawag sa unang ring.
Nakikinig ako. Ang kanyang tinig ay mukhang nagdadrastiko. Robert, magandang umaga. Sinisikap ni Marites na gawing pinakapaos at mahina ang kanyang tinig, mahusay na nagpapanggap ng sakit. Hindi ako makalabas ngayon. Malapit na 30 antas na ang laknat ko, masakit ang lalamunan, halos hindi na ako makapagsalita. Tumawag na ako ang doktor. Isang mabigat at maingay na katahimikan ang narinig sa kabilang panig ng linya. Ang tinig ni Marites, ang direktorao, ay naging malamig. Alam mo ba kung anong araw ngayon? Darating ang komisyon sa loob ng 3 oras. Sino ang magsusulat ng minuto? Sino ang mag-ayos na pulong at nagtatagong nga dokumento? Pasensya na. Robert, hindi mo mapipili ang kalusugan mo, galit na sinabi ngang sekretarya. Hindi ko kasalanan na nabasa ang aking paa habang naglilinis. Humingi ngang kapalit sa accounting room. Ibinaba niya ang telepono, itinatapon ito sa malambot na sofa at nakakatawang ngumiti. Hayaan niyang malaman niya. Hayaan niya kung ano ang pakiramdam na maiwan ng mag-isa sa pinakamahalagang sandali. Malakas na hinampas ni Navarro ang handset. Isang mabigat na ingay ng plastik na kahon ang umalinggonggaw sa buong walang tao na reception area. Ang sitwasyon ay mapangganib. Ang mga babay sa accounting ay natakot sa mga auditor mula sa kabisera. Nalilito sila kapag nakita ang mga nangungunang opisyal, nagpapahulog ng mga folder at nalilito sa mga numero sa pakaligalik. Kailangan niya ngang isang tao na may bakal na tibay, kalmado at makakagawa ngang kumpiyansa sa harap ng anumang sitwasyon, kahit sa pinakamasikip. Lumabas si Robert sa koridor. Ang kanyang mata ay huminto kay Karen. Nakatayo siya sa tabi ng mataas na salamin na pintuan, maingat na pinupunas ang ngabras na hawakan gamit ang tela. Ang kanyang magalaw ay magaan, kalmado, at nagbibigay ng panlup na pakakayon na desperadong kulang sa busy na opisinang ito. Mabilis na lumapit ang direktor sa kanila. Karen, itigil mo ang paglilinis, kailangan kita. Urgen. Lumingon siya, itinaas ang maga dilaw-dilaw na kilay ng may gulat. May nasira ba, Robert? Kukuha ako ang basahan ngayon. Hindi, ang aking plano ngayon ay nasalantana. Pinahit ni Navarro ang kanyang buhok ng malalim na huminga, sinisikap na maalaala, hindi pumunta sa trabaho si Marites. Darating ang komisyon sa loob ng ilang oras. Kailangan kitang palitan ang sekretarya sa pulong na ito. Natigilan si Karen at nahulog ang tela. Ang dilaw na tela ay marahang bumagsak sa malinis na sahig. Palitan ko ang sekretarya? Robert, nagbibiro ka ba? Wala akong alam tungkol sa mga protokol. Ang trabaho ko ay maglinis ng sahig. Mapahihiya ko lang ikaw sa harap ng mahahalagang tao. Susulatan ko mismo ang minuto, nagpuputol ng direktor ng determinado. Kailangan mong salubungin ang bisita, kunin ang kinakailangang folder mula sa ligtas sa tamang oras, at maghanda ng tsaa at kape. Ang pinakamahalagang bagay ay ang iyong kalmado at kagalingan. Alam mong pigilan ang iyong sarili. Nakita ko na iyan. Ito ay isang utos. Karen, nagmamakawa ako sa iyo. Sa unang pagkakataon, ang kanyang tinig ay may tunay at halos desperadong pagmamakawang tono. Isang malakas na lalaki ang humihingi ng tulong. Ngunit nakasalwar pa rin ako ngapron. Tumingin siya sa kanyang nakamay, tinitingnan ang nagsisimula ng makaluma na manggas ng kanyang asul na uniforme, ang mukha ay nalilito. Mayroon kang 2 oras. Sulyap ngang direktor sa orasan. Sumakay sa company car, makiusap sa driver, umuwi, isuot ang berdeng damit na ibinigay ko sa iyo. Kalmahan ang sarili mo at bumalik ka. Kaya mo iyan. Nagtitiwala ako sa iyo. Ganap na hindi may tatwang titik na kumpiyansa at matalim. Maikli na tumango si Karen, inalis ang apron at tumakbo palabas. Tahimik ang bahay. Si Dina ay nasa paralan, nag-aaral. Binuksan ni Karen ng malawak ang pintuan ng wardrobe. Ang esmeralda na velvet dress ay banayat na umalingaw-ngaw sa protektibong kahon. Bahagyang nanginig ang kanyang makamay nang alisin ang damit mula sa hangar. Ang tela ay hindi kapanipaniwalang malambot nang humipo sa kanyang balat. Sinaklot nito ang kanyang katawan, tinaas ang payat na bewang at malambot na mga balikat. Ang kulay gamit ay lalong nagpapatingkat sa kanyang kayumangging nga mata, na gumawa sa kanila na mas malalim at maningning. Inikot ni Karen ang kanyang makapal. Matingkat na kayumanggi na buhok sa isang mayos, eleganteng bun sa likod ng kanyang lik, pinapanatiling hairpins. Konting makeup, konting powder at konting lip gloss lamang. Nang tumingin sa luma, bahagyang maulap na salamin sa koridor. Isang ganap na estranghero ang lumabas sa harap niya, kumpiyansa,
maayos at puno ngang nakatago ngunit tunay na dignidad. Isang sasakyan ang kumpanya ang nagdala sa kanya pabalik sa pangunahing pintuan ang Plant Management Building 40 minuto bago dumating ang delegasyon. Nang pumasok si Karen sa malawak na lobby, ang napag-usap nga empleyado ay agad na tumigil. Sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa mapait na selos. Ito ay pagkamangha na hinaluan ngang tahimik na pahanga. Nagtayo-tayong nagbigay daan sa kanya ang matao, ang mamata ay sumusunod sa lumukso at mabigat na esmeralda na laylayan ng kanyang damit. Umakyat siya sa ikalawang palapak at pumasok sa reception area. Si Robert Navarro ay nakatayo sa mesa, sinisiyasat ang isang bundle ng mga dokumento. Nang marinig ang pagbubukas ng pinto, tumingin siya. Ang mga dokumento sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig sa isang sandali. Hindi siya makapagsalita. Sa harap niya ay isang tunay na marangyang babae. Ang imahe ay perpekto, makakayon at dalisay na ang lahat ng panlipunang kagandahan na kanyang kilala ay kumupas sa alaala. Handa na ako, Robert, sabi ni Karen nang may kalmado, pantay na tinig. Aling mga folder ang dapat kong ibigay sa iyo muna. Si Navarro ay malalim na huminga, sinisikap na alisin ang pag-alinlangan. Ang sitwasyon ay nangangailangan ng mataas na konsentrasyon, walang oras para manghanga. Lumapit siya sa mesa at inilagay ang 3 makapal na hardcover folder sa harap ni Karen. Makinig ka ng mabuti. Ang tinig ng direktor ay bumalik sa karaniwang seryosong paraan. Ang asul na folder ay Q3 Financial Report. Ang abong folder ay datos ng supply ng materyales. Ang pulang folder ay ang aming pangmatagalang plano ng pag-unlad para sa susunod na taon. Ito ang pinakamahalagang dokumento. Ang iyong gawain ay manatili sa reception area. Kapag pinindot ko ang internal na intercom, pumunta ka doon, dalhin ang tray ng kape at ibigay sa akin ang folder na aming binanggit. Walang komplikado. Ang iyong presensya at kumpiyansa ay ang susi. Tahimik na tumango si Karen. Ang telangangyang esmeralda na damit ay marahang dumausdos sa kanyang tuhod. Sa loob niya ay walang panik, tanging kalmado at malinaw na pakunawa sa gawain. Lagi namang itinuturong ang kanyang lola. Kapag alam mo na ang isang bagay, huwag sabihing hindi ka magaling. Eksakto sa 10:00 ng umaga. Ang mabigat na kahoy na pinto ng Plant Management Building ay nabuksan. 3 miyembro ang isang delegasyon ang pumasok sa gusali, nagdadala ang amoy angang malamig na hangin at mamahaling lalaking pabango. Ang pinunong delegasyon ay si Victor, isang mataba, abubuhok na lalaki na may mabigat, autoritatibong tingin. Nakasuot siya ng mahabang kashmir na coat at may hawak na makapal na leather briefcase. Ang pulong ay nagsimula sa isang malawak na kumperensya. Mabilis na naging malamig ang kapaligiran sa loob ng silid. Ang natuyo, matitigas na tinik ay umalingaw-ngaw sa likod ng saradong pinto. Si Victor ay naging isang, napakahirap na kausap. Nagbuhos siyang nga numero. Humiling ng agarang paliwanag para sa bawat gastos, at malinaw na determinado na hanapin ang anumang pinakamaliit na pagkukulang sa pagpapatakbo ng kumpanya. Hindi man lang natinag si Roberto Navarro. Malakas na nagtatanggol ng modernisasyon ng linyang ang produksyon, ngunit ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki ay lalong lumaki sa bawat minuto, nagbabanta na maging bukas na salungatan. 40 minuto ang lumipas, mabilis at maiksi na nagtunog ang intercom sa mesa ni Karen. Tumayo siya at pinigulan ang hindi nakikitang kulubot sa makapal na velvet. 3 puting porselana na tasa ay inilagay sa isang maliit na pilak na tray. Isang urnang kape, nagbibigay ng malakas na amoy ng sobrang luto na Arabica na may kaunting cardamom, at isang plato ng pulbos na asukal. Inilagay ni Karen ang isang pulang folder sa gilid ng tray. Ang pinto ng kumperensya ay madaling nabuksan, ganap na walang ingay. Nang humakbang si Karen sa loob, ang matinik sa paligid ng mahabang mesa ay biglang tumigil. 3 auditor at ang CEO ay sabay-sabay na lumingon sa kanya. Ang esmeraldang kanyang damit ay sumasalamin sa malamlam na liwanag Nobyembre na pumapasok sa mga kurtina. Ang babay ay gumalaw ng maayos, may natural, likas na grasya na hindi maaring kopyahin o matutunan sa mga klaseng etiketa. Ang magaan na pagtunog ng porselana ay ang tanging tunog sa kasunod na katahimikan. Si Victor, nahinto sa gitna ng kanyang salita, ay masikip na kumukontra sa kanyang makapal na mga kilay. Ang mukha niya, namumula sa mainit na argumento, ay nagpapakita ng matinding pakainis. Robert, nagpapatakbo ka ba ng isang industrial na negosyo o isang social gathering dito? Nagalit ang chairman ng komisyon, itinaboy ang puting papel sa isang tabi. Naparito kami para suwayin ang aktual na mga numero. Subaybayan ang produksyon at tingnan ang mga blueprint kasama ang modelo. Masikip ang aming iskedul. Napapigil si Navarro.
Ang kanyang nadaliri ay mahigpit na humawak sa gilid ng mesa, ngunit walang oras para sumagot. Lumapit si Karen sa chairman. Maingat niyang inilagay ang mainit na tasaeng kape sa harap niya. Ang maitim at makapal na inumin na iyon ay nag-iimbitang init. Tumayo ng tuwid ang babae, direktang tumingin sa matalas na mata ng opisyal mula sa kabisera at mahinahon ngunit may kumpiyansang sinabi. Ang tanging pagkakaiba sa pagitan ng isang marangyang parlor at isang planta ay, sa planta, talagang gumagawa ang matao, habang sa parlor, si Victor, nagsasalita lamang sila tungkol dito. At ang isang tasaeng masarap, malakas na kape ay hindi kailanman nakapipinsala sa isang seryosong pag-usap. Lagi namang sinasabi nga aking lola. Ang isang matalinong pag-usap ay hindi maayos na magaganap kapag walang laman ang baso, at ang nakmamadaling hatol ay bihirang maging tama. Ang inumin ay inihanda sa mahinang apoy para maging buo ang lasa. Katulad nito, ang mahalagang desisyon ay hindi maaring pabilis-bilisan. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumabalot sa kumprensya. Ang mga auditor, kinuha niya ang tasa gamit ang manipis na hawakan, humigop ng maliit, nakpikit ng bahagya para tikman ang lasa, at biglang nakpalabas ng isang maikli, tapat na tawa. Ikaw naman, dalaga. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Itinuro niya ang bata sa kanya ng naangkop. Ang tono ng chairman ay nagbago ng banayat. Nawala ang agresibidad. Lumingon siya kay Navarro. Pinapuri kita, Robert. Ang iyong pagpili ng tauhan ay perpekto. Kung lahat sa iyong planta ay gumagawa ng may ganitong dedikasyon, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kalidad ng mabahagi. Ibigay sa akin ang iyong pulang folder. Tingnan natin ang pangmatagalang plano ng walang hindi kinakailangang emosyon. Inilagay ni Karen ang dokumento sa mesa ng may magaan na yuko at mahinahon na umalis sa opisina. Tumingin si Robert pagkatapos niya, naramdaman ang mainit at malawak na pasasalamat at isang bagay na ganap na bago, matagal nang nakalimutan, na bumabangon sa kanya. Sa alas 5 ngang hapon, lahat ng papel ay napirmahan. Ang departamento ay inaprubahan ang buong plano ngang pagpopondo para sa susunod na taon. Umalis ang delegasyon mula sa gusali, nag-iwan ng isang tambak ng kalat na papel at kulot na tagumpay na mahirap na nakuha. Ang administrative building ng planta ay walang tao na. Ang maempleyado ay umuwi, nakmamadali para makapagkanlungan mula sa lumalaking lamig sa kanilang mainit na apartment. Nakatayo si Karen sa locker room, inihihubat ang kanyang esmeralda na damit. Maingat niyang ibinabalik ito sa makapal na bag at pinalitan ng karaniwang gris na sweater at lumang diaket. Nangyayari pa rin ang mahimala, ngunit karaniwang nagtatapos ang nga ito kapag kumumpas ang orasan sa hating gabi. Oras na para bumalik sa realidad, kung saan ang hindi pa natutunang geometry at mga alaala tungkol sa kinabukasan ay naghihintay kay Dina. Sa koridor ngang unang palapag, isang pamilyar na lalaking tinik ang tumawag sa kanya. Karen, sandali lang. Si Robert Navarro ay bumababa sa marmol na hagdan. Nakasuot siya ngang mahabang maitim na kot. Hawak niya ang susingang kotse. Ang muka ang direktor ay nagpapakita ngang pagod, ngunit ang kanyang nga mata ay nakningning ng may kalmado, maging kasiyahan. Nailigtas mo ang kumpanya ngayon, sabi niya. Lumalapit sa babae. Kung hindi sa iyong katalisikan, pinunit na ni Victor ang aming ulat. Nakakautang ako sa iyong, isa pang pabor. Hayaan kitang ihatid ka sa bahay. Huwag tumanggi. Ang sasakyan ng kumpanya ay maayos na gumugulong sa magadaan ng Maynila na puno ng ulan. Ang heater sa lupa ay banayat na umunggol, at ang amoy na mainit na plastik at lalaking pabango ay kumalat sa buong espasyo. Sa labas, ang magintong tuldok ng ilaw sa daan ay lumilipas, kinukuha ang mga naktatayok na patak ng ulan sa kadiliman. Nalaktawan ni Robert ang 5-story apartment complex na ilang mga blok na ang nakalipas. Inipara niya ang kotse malapit sa isang maliit na parke na puno ng ulan at pinatay ang makina. Maglakad tayo sandali? Mababa ang tanong niya. Kahanga-hanga ang panahon ngayon, kailangan kong humingang sariwang hangin bago matulog. Pumayag si Karen ng tumango. Naglakad sila sa isang makitit na daanan. Ang basang daan ay nagpapatuktok ng mahumot na ingay sa ilalim ng kanilang sapatos. Ang malamig ay agad na tumama sa kanilang napisngi. Pinipilit silang mabuting sumipsip sa kanilang diaket. Ang nga puno ay nakatayo ng mataas, nakabalot ng puting tela ang ulan. Alam mo, Karen? Si Robert ang unang pumutong ng katahimikan, tumingin sa daan na umaabot hanggang sa abot tanaw. May isang lumang ligtas sa malayong sulok ng aking opisina. Nag-imbak ako ang isang bundle ng mga hindi nabubuksang sulat doon, hindi mula sa babaeng dati kong asawa, kundi mula sa ina ni Ian. Bumabagal ang babay, maingat na nakikinig. Nararamdaman niya ang malakas na lalaking katabi niya na nagpupumilit sa mga salitang ito,
Parang nagtatanggal ngang hindi nakikita, mabibigat na balantong baluti. Siya ay napakaganda. Perpektong paraan, mamahaling damit, karanyaan ngang tagalungsod. Nani. 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 Naniniwala akong sa likod ng magandang hitsura ay isang malalim na tao. Pagkatapos ay umalis siya kasama ang isa pang lalaki, iniwan ako kasama ang isang sanggol na wala pang isang taon, at lumipas para bumuo ng mas madaling bagong buhay. Mula nun, hindi na ako nagtitiwala sa magandang hitsura. Gumawa ako ng kapanuntunan para sa aking sarili, schedule at trabaho. Inakala ko na mas ligtas ang ganun. Huminto si Robert at lumingon kay Karen. Sa malamlam na liwanag ng ilaw ng daan, ang kanyang mukha ay tila ginawa sa bato, ngunit ang tinik ay nagpapakita ng tunay at buhay na init. Ngayong umaga, nang tumawag si Marites at nagsinungaling tungkol sa kanyang karamdaman, natanto ko ang isang simpleng katotohanan. Ang isang tao ay maaring magsuot ng branded na damit. Maaring lumait ng iba, at iniisip na hindi sila maaring palitan, ngunit kung sa loob ay may malalim at walang laman na puwang, tiyak na lalabas ito sa pinakamahalagang sandali. Ang bulok na kahoy ay hindi kayang tiisin ang malakas na hangin kahit kaano kito kinintab. Humakbang siya pasulong, maingat na hinawakan ang kamay ni Karen. Ang malaking palat niya ay marahang nakpatong sa magaspang na telaeng lumang diaket. At ipinakita mo kung sino ka talaga. Kahit sa asul na work apron na may timba, o sa mamahaling velvet na damit bago tumanggap ng misyon, palagi kang tapat sa iyong sarili. Tapat, matalino, matalino. Hindi ako nahanap ng sekretarya sa reception area, Karen. At hindi rin ako naghahanap lamang ng isang maguluto. Matagal na akong naghahanap ng kasama para sa aking pamilya. Si Ian ay kailangan ng isang ina na tunay na nakakaunawa sa pag-alaga at dedikasyon. At kailangan kong isang taong maari kong ganap na mapakatiwalaan. Natigilan si Karen. Isang mainit, malakas na alon ng emosyon, na matagal na niyang pinagbawalan ang sarili mula sa karanasan, ay kumalat sa kanyang dibdib. Ang pag-asangang simpleng kaligayahan ng isang babae. Ang kabigatan ng kalungkutan na tumitimbang sa kanyang nabalikat sa loob ng ilang taon ay biglang parang ulan na natunaw. Tumingin siya ng itaas ang kanyang malinis na kayumangging mga mata sa kanya. Ang buhay ay hindi palaging madali, Robert, dahan-dahang sumagot si Karen, puno ng pag-ingat. Ang tiwala ay hindi itinatatag sa isang gabi. Hindi ito isang may selyo na papel. Marami pa tayong dapat alamin tungkol sa isa't isa. Mayroon kang si Dina, na kailangan mong responsiblein. Si Dina ay mag-aral sa pinakamahusay na paralan sa lungsod, determinadong nakputol si Navarro, hindi binitawan ang kamay niya. At itatayo natin ang aming tiwala hakbang-hakbang, gaano man katagal ang kailangan, alam ko kung paano maghintay. Sa malamig na gabing iyon, sa ilalim ng mailaw ng daan ng lungsod, isang bagong kwento ang nagsimula para sa kanilang makasamang pamilya. Isang kwento kung saan walang puwang para sa walang kabuluhang inggit at mahuwat na halaga. Ang tunay na kagandahan ay hindi nakatago sa ma-price tag sa ma-fashion store o sa ma-prestihiyosong posisyon. Nahahayag ito sa kahandaang tumulong sa mahihina, sa kakayahang magpatawat ng nakasakit na salita, at sa pagpapanatili ng panloob na liwanag kahit sa panahon ng kahirapan. Ang nadamit ay maaring kumupas ang kulay, ang moda ay maaring magbago, ngunit ang kadakilaan ng kaluluwa, tulad ng purong ginto, ay lalong nagiging mahalaga sa paglipas ng panahon, nagpapainit ng nga puso ng nga taong nakapaligid sa atin.